Madilim ang paligid, ngunit maliwanag ang alaala. Ang bawat tunog ng ulan sa labas ay parang mga patak ng panghihinayang sa puso ko. Nakatitig ako sa basag na salamin, sa ibabaw ng lamesa. Doon pa rin nakaukit ang mukha niya, ang mukha ni Angela. Hindi ko alam kung bakit ko siya binaliwala noon. Siguro, masyado akong bulag sa sarili kong mundo. Pero ngayon, kahit anong pilit kong balikan ang nakaraan, wala na akong magawa, kundi lunukin ang pait ng mga desisyong ginawa ko. Si Angela ang babaeng minsan kong tinawag na madaling mapagod. Noon, wala akong pakialam kung umiyak siya dahil sa mga biro kong palaging may bahid ng panunuya. Kung maglakad siya sa tabi ko, madalas kong nauunang humakbang, iniisip na siya ang kailangang sumunod. Masyado kang sensitive, madalas kong sabihin sa kanya. Naaalala ko pa kung paano niya palaging pinipilit ang ngiti, kahit halatang nasasaktan siya. Ngunit hindi ko iyon binigyan ng halaga. Isang araw, nagkasabay kaming maglakad pa uwi. May dala siyang mga libro, mabigat, at halata sa ekspresyon niya na hirap siya. Nag-alok siyang magpatulong pero napailing lang ako. Kaya mo na yan, sabi ko, at iniwan siya. Hindi ko pinansin ang pagbagal ng hakbang niya, ang pagyuko ng ulo, o ang malalim na buntong hininga na para bang pinipilit niyang intindihin ang ugali ko. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na maglalakad kami ng magkasabay. Dahan-dahan siyang nawala. Hindi ko napansin noong una. Ang kanyang mga mensahe ay unti-unting naging mas maikli. Ang kanyang mga tawag ay mas madalang. At ang mga ngiti niya, ang mga ngiting minsan kong binabaliwala, ay tuluyang nawala. Hanggang sa hindi na siya sumagot sa mga tawag ko. Hanggang sa hindi na siya nagpakita sa mga lugar na dati naming pinupuntahan. Matagal bago ko na-realize na wala na siya. Hindi lang sa paligid ko, kundi sa buhay ko. Parang nawala ang liwanag sa bawat araw na dumadaan. At doon ko lang na-realize ang halaga niya. Doon ko lang naramdaman ang bigat ng kawalan. Ang irony ng lahat ng ito ay habang ako ang palaging nauuna, siya pala ang palaging naghihintay. Pero ngayon, ako ang naiwan. Ako ang hindi makahabol. Ako ang nauuhaw sa pagtingin niya. Sinubukan kong hanapin siya. Sa mga social media, sa mga dating kaibigan namin, sa mga lugar na paborito niya. Pero para bang sinadya niyang burahin ang presensya niya sa mundo ko. Walang sagot sa mga tanong ko, walang tugon sa mga mensahe ko, walang trace ng babaeng minsan kong binaliwala. Hanggang sa isang araw, nakita ko siya. Sa isang coffee shop. Nakaupo siya sa sulok, may kausap na lalaki at tumatawa. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang makita siyang masaya na wala ako o ang mapasok ng ideya na baka hindi na ako kailanman magiging bahagi ng mundo niya. Hindi ko alam kung paano ako napako sa kinatatayuan ko, kung paano ako nanatili sa likod ng glass window, tila isang estranghero sa sariling kwento ko. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang sandaling tumingin siya sa direksyon ko. Ang mga mata niya ay diretso sa akin, ngunit walang bakas ng pagkilala. Wala na roon ang dating lambing, ang dating init. Parang hindi niya ako kilala. Tumayo siya at lumapit sa lalaki, hawak ang kamay nito, at lumabas ng coffee shop. Iniwan niya ako muli, pero ang mas masakit ay ang pakiramdam na parang hindi niya ako iniwan dahil sa kanya, kundi dahil ako ang nagkulang. Habang naglalakad sila palayo, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang necklace na suot niya. Pamilyar yun. Isang simpleng pendant na dati kong ibinigay sa kanya noong unang anibersaryo namin. Akala ko, naiwan na rin yun sa nakaraan. Pero bakit niya iyon suot? Ang bawat hakbang niya papalayo ay parang pagputol sa natitirang koneksyon namin. Ngunit ang necklace na yon ang nagpabuhay ng isang pag-asa sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang necklace na yon ay tila nagsasabing hindi pa tapos ang kwento namin. Pagkalipas ng ilang taon, nagbago ang takbo ng buhay ko. Naging abala ako sa trabaho, sa mga kaibigan, sa pag-abot ng mga pangarap ko.
Lahat ng bagay na akala ko'y mahalaga. Pero sa tuwing mag-isa ako sa gabi, may isang tanong na hindi maalis sa isip ko. Nasaan na kaya si Mia? Si Mia, ang babaeng sinayang ko. Ang babaeng binaliwala ko. Hindi naman ako bulag noon. Alam ko kung paano siya tumingin sa akin. Punong-puno ng damdamin, ng pag-asa, ng pagmamahal. Pero sa halip na suklian ang lahat ng iyon, binura ko siya sa buhay ko ng parang isang pahina sa libro na hindi ko gusto. Ang dahilan? Wala. Hindi ko siya pinahalagahan. Hindi ko naisip na ang isang tulad niya ay maaaring mawala. Hanggang isang araw, nakita ko siya. Sa isang kapehan sa gitna ng lungsod, kasama ang ilang kaibigan, nakangiti, tumatawa. Parang walang sakit, walang galit. Hindi niya ako napansin agad, pero hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Ang buhok niya, mas mahaba na ngayon, mas makintab. Ang mga mata niya, dati puno ng lungkot tuwing tinititigan ako, ngayon ay puno ng liwanag. Para bang masaya siya, mas masaya kaysa noong magkasama kami. Gusto ko siyang lapitan, pero natakot ako. Ano ang sasabihin ko? Hi Mia, naalala mo pa ba ako? Ako yung lalaking sinaktan ka. Parang tanga. Kaya nanatili akong nakaupo sa sulok, nagmamasid. Binibilang ang bawat segundo na nandyan siya. Pero nang tumayo siya para umalis, hindi ko na napigilan. Tumayo ako, naglakad, at tinawag ang pangalan niya. Mia! Napalingon siya. Sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata namin. Pero iba na ang tingin niya sa akin. Walang lambing, walang init, walang kahit ano. Para bang isa lang akong stranghero sa buhay niya. Tumigil ang puso ko sa sandaling iyon. Ngingiti ba siya? Sasagot ba siya? Pero hindi. Tumango lang siya, magalang, pero malamig, bago muling naglakad palayo. Hindi ko alam kung paano ko nakabalik sa upuan ko. Para bang naubos ang lakas ko sa simpleng reaksyon niya. Sa lahat ng naisip kong posibleng mangyari, hindi ko naisip na ganito ang magiging katapusan. Gusto ko siyang habulin, kausapin, humingi ng tawad. Pero natatakot ako. Paano kung hindi niya ako pakinggan? Paano kung masaktan lang ulit siya dahil sa akin? Lumipas ang mga araw, pero hindi mawala sa isip ko ang itsura niya. Ang malamig na tingin, ang kawalan ng emosyon. Hindi ko matanggap na ganoon na lang yon. Hindi ko matanggap na nawala siya sa akin ng tuluyan. Kaya gumawa ako ng plano. Hahanapin ko siya. Hindi ko alam kung magagawa kong magbalik ang dating siya, pero kailangan kong subukan. Kailangan kong malaman kung may natitira pang puwang para sa akin sa buhay niya. Muli ko siyang nakita sa isang art gallery. Hindi ito sinasadya o baka sinadya ng tadhana. Nakatayo siya sa harap ng isang painting, tahimik, seryoso. Ang ganda niya. Para siyang bahagi mismo ng sining na nakapaligid sa kanya. Sa kabila ng takot ko, nilapitan ko siya. Huminga ako ng malalim, pinilit ang sarili kong magsalita. Mia, sabi ko, halos pabulong. Napalingon siya. Sa simula, parang hindi niya ako nakilala. Pero nang magsalubong ang mga kilay niya, alam kong naalala niya. Ikaw na naman? Tanong niya. Walang emosyon, pero hindi na malamig. May bahid na ng inis. Pwede ba kitang makausap? Tanong ko. Sandali lang. Tumingin siya sa painting, saka bumaling ulit sa akin. Bakit? Para saan? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Paano mo ba ipapaliwanag ang pagsisisi? Paano mo sasabihin sa isang tao na gusto mong bumawi kahit alam mong huli na? Pero sinubukan ko pa rin. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko, sa lahat ng hindi ko ginawa. Alam kong maraming taon na ang lumipas, pero hindi ko makalimutan ang mga pagkakamali ko. Hindi kita nakayanan nun, Mia. Pero ngayon ko lang na-realize kung gaano kita nawala. Tinitigan niya ako ng matagal, parang iniisip kung totoo ba ang mga sinasabi ko. Sa wakas, nagsalita siya. Totoo bang hindi mo na ako nakayanan noon? O baka hindi mo lang ako pinahalagahan? Napipi ako. Alam kong may punto siya. Hindi ko siya pinahalagahan. Hindi ko siya minahal ng tama. Hindi ko siya binigyan ng halaga na deserve niya.
Oo, sagot ko. Hindi kita binigyan ng halaga. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong ipakita sa'yo na nagbago na ako. Tumawa siya, pero hindi masaya ang tawa niya. Nagbago ka? At ano naman ang gusto mong gawin ko doon? Gusto mong bigyan kita ng isa pang pagkakataon? Para ano? Para ulitin mo lang ulit? Hindi, Mia. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Seryoso ako. Gusto kong bumawi sa'yo. Kahit ano, gagawin ko. Napailing siya. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo ako kailangang bawian kasi hindi na kita kailangan. Hindi na kita hinahanap. Hindi na kita iniisip. Parang may tumusok sa puso ko. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong magsalita. Pero bigla siyang tumalikod at naglakad palayo. At sa pagtalikod niya, napansin ko ang lalaking naghihintay sa kanya sa kabilang sulok ng gallery. Nakangiti si Mia sa kanya at kita ko sa mga mata niya ang liwanag na matagal ko nang hindi nakikita. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng gallery. Pero bago ako tuluyang lumayo, muling bumaling si Mia sa akin. Tumingin siya. Saglit lang. Pero sapat na para makita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang ngiti niya. Hindi itong ngiti ng galit o poot. Isa itong ngiti ng pagtatapos. Sa sandaling iyon, alam kong wala na akong pag-asa. Pero ang mas masakit, alam kong hindi siya kailanman babalik. Habang naglalakad ako sa makipot na eskinita pa uwi, ramdam ko ang lamig ng hangin na tila nanunuot sa balat. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nanlalamig. Ang totoo, may mas mabigat na bagay na bumabalot sa akin, ang alaala ni Elise. Dati, sa bawat pagdaan ko sa eskinita, siya ang palaging nasa isip ko. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa inis. Palagi siyang nakatingin sa akin noon. May ngiting tila ba hinahabol ang bawat galaw ko. Para bang wala na siyang ibang mundo maliban sa akin. Minsan, aabutan niya ako ng merienda, ngiti lang ang isinusukli ko. Kapag nagkakataong magkausap kami, binibilisan ko ang sagot, pilit na iniikli ang usapan. Ang totoo, wala akong pakialam sa kanya noon. Sa isip ko, isa lang siyang karaniwang babae na masyadong clingy, masyadong paulit-ulit, masyadong nakakainis. Pero ngayon, tila ba nag-iba ang lahat? Hindi ko alam kung paano nagsimula ang pagbabagong yon. Siguro noong bigla siyang nawala. Isang araw, wala na siya sa eskinita. Wala na ang mga ngiti niya. Wala na ang boses niyang palaging tumatawag sa pangalan ko. Ang tahimik ng paligid, pero sa loob ko, parang may sumisigaw. Bakit bigla? Bakit hindi ko man lang siya napansin noon? Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong hanapin siya. Nagtanong ako sa mga kapitbahay. Sabi nila, lumipat na raw siya. Hindi nila alam kung saan. Ang bait pa naman ni Elise, sabi ng isang ale. Sayang, wala kang masyadong napansin sa kanya. Napayuko ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa totoo lang, hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pero nararamdaman ko na may puwang sa buhay ko na hindi ko alam na nandoon. Hanggang sa bigla siyang nawala. Parang may kulang, parang may hinahanap ang puso ko na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong kalimutan siya. Lumipas ang mga taon, nakilala ko ang ibang babae, nagkaroon ng mga relasyon. Pero wala ni isa sa kanila ang tumagal. Hindi ko maalis sa isip si Elise. Sa bawat ngiti ng ibang tao, hinahanap ko ang ngiti niya. Sa bawat boses na tumatawag sa akin, hinahanap ko ang tono ng kanyang boses. Sa bawat haplos, hinahanap ko ang init ng kanyang kamay. Kahit kailan hindi ko siya hinawakan noon. Hanggang isang araw, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko siya sa isang coffee shop sa kabilang bayan. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, may hawak na libro. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako. Pero bago pa man ako makalapit, tumayo siya. May kasama siyang lalaki. Tumawa siya at ang tawa niyang yon ang tila punyal na tumama sa puso ko. Masaya siya. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang naramdaman ko noon, pero parang gusto kong maglaho. Hindi niya ako nakita. Pero ako,
Nakita ko ang lahat. Paano ko nagawang baliwalain ang ganitong klase ng tao? Paano ko siya nagawang itulak palayo noong siya mismo ang paulit-ulit na nag-aabot ng kamay? Hindi ko alam kung ilang oras akong naglagi sa coffee shop na yon. Ang huling alaala ko ay ang pag-alis nila. Hindi ko nagawang habulin siya. Ang totoo, natakot ako. Natakot akong makita niyang ako pa rin ang dating lalaki na walang pakialam sa damdamin niya. Pero sa loob ko, alam kong hindi na ako ang dating ako. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sinubukan kong hanapin siya ulit. Sa tulong ng social media, nalaman ko kung saan siya nagtatrabaho. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Pero pinuntahan ko siya. Nasa isang opisina siya at sa salamin ng pinto, nakita ko siyang nakaupo habang nagtatype sa laptop. Bumalik lahat ng alaala. Ang mga ngiti, ang mga tawag, ang mga tanong na binaliwala ko noon. Pero bago pa man ako makapasok, may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung siya ba ang lalaking kasama niya sa coffee shop, pero isang bagay ang sigurado, masaya siya. Nakangiti si Elise habang kinakausap ang lalaki. Hindi niya ako nakita sa kabila ng salamin. Pero ako, nakita ko ang lahat. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Huli na ako. Huli na para maghabol. Huli na para ipakita sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ko para lang hanapin siya. Huli na para sabihing mahal ko siya. Naglakad ako palayo sa opisina. Mabigat ang bawat hakbang, pero alam kong mas mabigat ang katotohanan na hindi na kami magkakaroon ng pagkakataon. Sa bawat buntong hininga, naririnig ko ang boses niya. Ang boses na minsan kong binaliwala. Pero bago ako tuluyang makalayo, naramdaman kong may tumapik sa balikat ko. Napalingon ako at muntik na akong mawalan ng hininga. Si Elise. Nakatayo siya sa harapan ko, hawak ang cellphone. Hindi ko alam kung paano niya ako nakita, pero ang tanong niya ang tuluyang nagpahinto sa mundo ko. Bakit mo ako hinahanap? Tanong niya. Diretso, walang alinlangan. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Pero sa likod ng kanyang tanong, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi pa siya tuluyang nawala. Pinili kong bumalik sa lugar kung saan ko siya unang nakita. Ang maliit na kapehan sa kanto ng aming unibersidad. Nasa labas ang mga mesa at naroon ang parehong upuang kahoy na madalas naming tambayan noon. Parang lumipas lang ang mga taon, pero ang sakit sa dibdib ko ay tila bagong-bago. Ang amoy ng kape, ang tunog ng mga tumatawang estudyante, ang bahagyang kaluskos ng mga dahon sa hangin. Lahat ng ito'y nagpapaalala sa akin ng isang bagay, ang pagkawala niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng mga salitang binitiwan ko noon. Hindi kita kailangan, sabi ko sa kanya, habang nakatingin siya sa akin na parang hinihintay na magbago ang isip ko. Pero hindi ako nagbago. Pinili kong magpatuloy sa buhay ko na parang hindi siya mahalaga, na parang wala siyang ginawang mabuti para sa akin. Pero ngayon, habang nakaupo ako sa parehong mesa, kung saan dati siyang tumatawa sa mga biro ko, nararamdaman kong ako ang nawalan. Hindi siya. Hinayaan ko ang bawat detalye ng lugar na maghukay ng alaala. Ang paraan ng paghawak niya sa tasa ng kape, ang pagbagsak ng kanyang buhok sa harap ng kanyang mukha, at ang mga mata niyang punong-puno ng pangarap. Noon, hindi ko binigyang pansin ang mga yon. Para sa akin, siya'y isang bahagi ng background, isang tao na laging naroon, laging handang magbigay, laging handang maghintay. Pero ngayon, siya ang sentro ng mundo ko. Kahit wala na siya rito, napatingin ako sa pinto ng kapehan, bumukas yon at pumasok ang isang babae, hawak ang kanyang cellphone habang nakikipag-usap. Hindi siya. Pero sa loob ng isang segundo, umasa ako. Ang pag-asang iyon ang pumapatay sa akin araw-araw. Ang pag-asang baka, sa isang iglap, magpakita siya sa harap ko na parang sinasabi ng tadhana,
Ito ang pagkakataon mo para itama ang lahat. Pero hindi nangyari. At sa loob ng mahabang oras na nakaupo ako roon, alam ko sa puso ko na hindi siya babalik. Kinuha ko ang cellphone ko, binuksan ang gallery, at hinanap ang larawan niya. Isa lang ang natira. Ang iba'y tinanggal ko na noon sa sobrang yabang ko, sa sobrang paniniwalang hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Pero ang larawang ito, ang huling natira, hindi ko maalis. Ito ang larawan na kuha noong huling beses na ngumiti siya sa akin. Sa likuran niya, ang parehong kapehang ito. Nakasuot siya ng simpleng damit, walang makeup. Pero ang ngiti niya ay mas maliwanag kaysa sa araw. Tinitigan ko yun. At sa unang pagkakataon, umiyak ako. Hindi ko na kaya. Ang bigat ng pagsisisi ay parang bato sa dibdib ko. Bumalik sa isip ko ang huling araw na magkasama kami. Naglakad kami sa eskinita papunta sa kapehan. Hindi ko na malayang yun na pala ang huling beses na magkasama kami. Habang nagkukwento siya tungkol sa mga pangarap niya, iniisip ko kung paano ko siya iiwasan. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko siya sinagot nang tanungin niya ako kung masaya pa ba ako. At nang tumigil siya sa harapan ko, sa gitna ng kalsada, at sinabi niyang pagod na siyang maghabol, tiningnan ko lang siya ng malamig. Bahala ka, ang sagot ko. Bahala ka. Dalawang salitang sumira sa lahat. Ngayon, parang naglalaro ang utak ko. Paano kung hindi ko siya binaliwala? Paano kung hinabol ko siya? Paano kung sinabi ko ang totoo na mahal ko siya? Pero natakot lang akong magpakita ng kahinaan. Pero alam ko, walang halaga ang mga paano kung ang mahalaga ay ang katotohanan. Wala na siya. Tumayo ako mula sa mesa at naglakad palabas. Hinihintay ko ang sagot sa tanong na bumabagabag sa akin simula noong araw na umalis siya. May pag-asa pa bang bumalik siya? May pag-asa pa bang mapatawad niya ako? O baka, tulad ng larawang hawak ko, ako na lang ang natitirang bahagi ng kwento namin? Paglabas ko, bumungad sa akin ang isang tanawin na nagpahinto sa akin. Sa sulok ng kalsada, naroon siya, siya mismo, nakaupo sa isang bench, may hawak na libro, at nakangiti habang nakikipag-usap sa isang lalaki. Hindi ko siya nakita ng ganoong kasaya noon. Ang lalaking kausap niya'y halatang malapit sa kanya. Tumatawa ito sa bawat sinasabi niya at ang kamay nito'y nakapatong sa balikat niya. Ang puso ko'y tumigil. Hindi ko alam kung pupunta ako sa kanya o magpapanggap na hindi ko siya nakita. Pero bago ko pa man makagalaw, tumingin siya sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Napatigil siya at sa loob ng ilang segundo, bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga tawanan, ang mga pangarap, ang mga salitang binitiwan ko. Pero habang nakatingin siya sa akin, hindi ko nakita ang dating pagkakakilala ko sa kanya. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa sa akin. Hindi na siya ang babaeng naghihintay. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na mas masakit kaysa sa galit o poot. Nakita ko ang kawalan. Tumayo ang lalaki at hinawakan ang kamay niya. Ngumiti siya sa lalaki at sabay silang naglakad palayo. Ako naman, naiwan sa parehong lugar, nakatayo sa gitna ng kalsada habang ang mundo ko'y tuluyang bumagsak. Pagkatapos ng ilang linggong pag-iisip, sinubukan kong bumawi sa kanya. Nagdesisyon akong harapin ang lahat ng kahihiyan para sa huling pagkakataon. Umaasa na baka sakaling may natitira pang puwang sa puso niya para sa akin. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero naisip ko, baka kung makikita niya ang sinseridad ko, baka maisip niyang bigyan ako ng pagkakataon. Nagpunta ako sa lugar na madalas naming tambayan noon, ang maliit na kapehan sa kanto, kung saan lagi siyang nagkukuwento tungkol sa mga pangarap niya. Sa bawat tasa ng kape noon, ang mga mata niya'y kumikinang, tila ba abot kamay niya ang mundo. Ako ang madalas niyang hinga ng opinyon. Ako ang madalas niyang tanungin kung tama ba ang ginagawa niya. Pero sa mga sandaling iyon, ako rin ang madalas magsawalang bahala. Hindi ko pinapansin ang sinasabi niya.
Sa halip, ang iniisip ko lang ay kung paano ko siya mapapanatili sa tabi ko nang hindi masyadong nagbibigay ng effort. Maling-mali pala yun. Nang makarating ako sa kapehan, nakita ko siya. Nakaupo sa paborito naming mesa, pero hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki, isang estranghero sa mata ko, pero halatang kilalang kilala na niya. Tumatawa siya ng malakas, yung tawa niya na dati akong dahilan. Pero ngayon, ibang tao na ang tumutulak sa kanya, parang ngumiti ng ganon. Ang sakit. Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Ang kaba sa dibdib ko'y tila nagmistulang alon na hindi ko kayang pigilan. Napaisip ako, ano bang ginagawa ko dito? May halaga pa ba ang presensya ko sa buhay niya? Pero pinilit ko ang sarili kong manatili. Hindi ko pwedeng umatras. Hindi ko pwedeng hayaang matapos ang lahat ng ganito lang. Lumapit ako sa kanila. Ramdam ko ang bawat tingin ng mga tao sa paligid. Parang lahat sila'y nag-aabang kung ano ang gagawin ko. Nang makita niya ako, ang mga mata niya'y tila nagbago. Hindi na ito ang parehong tingin na palaging puno ng pag-asa at paghanga. May halong pagtataka, pero higit sa lahat, malamig na distansya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganong klaseng reaksyon. Parang ang bawat hakbang ko papalapit sa kanya ay nagdadala ng mas mabigat na responsibilidad. Hi, sabi ko. Pilit pinapakalma ang boses ko. Pwede ba kitang makausap sandali? Tumingin siya sa kasama niya. Tila nagtatanong kung okay lang bang iwan muna siya saglit. Tumango ang lalaki. Nagbigay ng ngiti na parang sinasabing hindi siya threatened sa presensya ko. Mas lalo akong nagalit. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Paano ko hinayaang umabot sa puntong ito? Paano ko hinayaang may ibang tao na ngayon ang nagpapasaya sa kanya? Tumayo siya. Sandali lang, sabi niya sa lalaki, bago sumunod sa akin sa labas ng kapehan. Hindi siya nagsalita habang naglalakad kami. Ako ang unang bumasag sa katahimikan. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Bungad ko, pilit hinahanap ang tamang mga salita. Alam kong nasaktan kita. Alam kong binaliwala kita noon at hindi ko yun dapat ginawa. Pero gusto kong malaman mo na nagsisisi ako. Higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Tahimik lang siya. Hindi ko alam kung iniintindi ba niya ang sinasabi ko o kung hinihintay lang niyang matapos ako. Pero patuloy akong nagpakumbaba. Kahit pa ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko'y parang tinik na bumabaon sa lalamunan. Alam ko na huli na ang lahat, dagdag ko. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Mahal kita noon pa man, pero mas mahal kita ngayon. At handa akong gawin ang lahat para bumawi sa'yo. Sa wakas, nagsalita siya pero ang boses niya'y hindi galit, hindi rin malungkot. Kalma, pero may bigat. Salamat sa pagiging honest, sabi niya. Pero hindi mo na kailangang gawin ito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin ng diretsyo, walang alinlangan. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Hindi mo na kailangang bumawi kasi hindi na kita kailangan. Parang lahat ng narinig ko'y bumagsak sa akin ng sabay-sabay. Masakit. Mas matindi pa kaysa sa inaasahan ko. Pero bago pa ako makapagsalita, bago pa ako makapagpaliwanag, may narinig kaming tawag mula sa loob ng kapehan. Bianca! Sigaw ng lalaki, nakangiti habang kumakaway. May dumating na order mo. Tumalikod siya sa akin, hindi na nag-abala pang magpaalam. Hindi na niya sinabi kung may natitira pa bang puwang para sa akin. Ang tanging iniwan niya'y ang malamig na balikat, ang sugat na ako rin, ang may kagagawan. Habang papalayo siya, napansin kong may suot siyang singsing sa kaliwang kamay. Hindi lang basta singsing, engagement ring. Nakatulala ako sa harap ng pintuan. Hindi ko alam kung bubuksan ko ba ito o babalik na lang ako sa sasakyan. Sa loob ng bahay na yon, naroon siya, si Celeste. Ang babaeng minsan kong binaliwala, iniwasan, at sinaktan ng hindi ko namamalayan. Pero ngayon, ako na ang nagkukumahog, nagmamakaawa, umaasang bigyan ng kahit konting pansin.
Dati, para siyang hangin sa buhay ko, nandyan, pero hindi ko pinapansin. Maraming beses na tumatawag siya sa akin, pero halos hindi ko sinasagot. Kapag nagte-text, isang okay lang ang sagot ko. Minsan pa nga ay wala. Siya ang laging nagpaparamdam, laging gumagawa ng paraan para makausap ako, habang ako ay abala sa sarili kong mundo. Hindi ko naisip na ang bawat pag-iwas ko ay unti-unti rin niyang natututunang gawin. Ngayon, iba na. Ako na ang nananabik sa bawat text niya, sa bawat tawag, kahit sa isang simpleng sulyap. Ngunit wala na. Tuluyan na niyang inalis ang sarili sa orbit ng buhay ko at nararamdaman ko ang kawalan. Ang dating hindi ko pinapansin ay parang nagiging pinakamahalagang bagay na hindi ko na kailanman maabot. Ang pintuan sa harap ko ay tila nag-aanyaya, ngunit kasabay nito ay nagbabanta. Isa itong mabigat na paalala ng lahat ng pagkakamali ko. Ang kahoy na pintuan ay tila isang harang sa pagitan ng nakaraan at kung ano ang maaring pag-asa para sa hinaharap. Huminga ako ng malalim. Kailangan kong subukan. Kailangan kong makita siya. Kumatok ako 3 beses. Bawat pagkatok ay parang hampas sa dibdib ko. Masakit, mabigat, tahimik ang paligid. Wala akong naririnig mula sa loob. Sumilip ako sa bintana, pero walang galaw. Nagsimula na akong kabahan. Baka wala siya rito? O baka ayaw na niyang makita ako? Pero sa huling pagkakataon, kumatok ulit ako. Mas malakas ngayon. Nagbabaka sakali. Narinig ko ang mahihinang yapak sa loob. Ang tunog ng mga hakbang niya ay parang musika sa akin, ngunit kasabay nito ay may kaba sa dibdib ko. Ano ang sasabihin niya? Papapasukin ba niya ako? O baka tuluyan na niya akong itakwil? Binuksan ang pintuan at naroon siya, si Celeste. Ngunit iba na siya. Hindi na siya ang babaeng palaging nakangiti at puno ng sigla tuwing nakikita ako. Ang mga mata niya ay malamlam at ang ekspresyon sa mukha niya ay blangko. Hindi galit, hindi masaya. Parang wala na lang. Anong kailangan mo? Malamig niyang tanong. Napalunok ako. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang dami kong gustong sabihin, pero parang natutuyo ang lalamunan ko. Ang mga salitang matagal kong pinlano ay biglang naglaho. Celeste, gusto kitang makausap. Patawarin mo ako. Halos pabulong kong sabi. Patawarin? Para saan? Tanong niya. Diretso, walang emosyon. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatama sa puso ko. Alam kong may karapatan siyang magtanong. Alam kong may karapatan siyang hindi magtiwala sa akin. Para sa lahat ng beses na hindi kita pinansin, sa lahat ng beses na sinaktan kita, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Celeste, mahal kita. Noon pa man, hindi ko lang naamin sa sarili ko. Isang malutong na tawa ang tumakas mula sa labi niya. Hindi ito masaya o nakakagaan. Ito ay puno ng pait. Mahal, ngayon mo lang sasabihin yan? Kung kailan wala na akong nararamdaman. Kung kailan natutunan ko ng mabuhay nang wala ka. Ang galing mo rin. Ano? Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Ang bawat salita niya ay parang suntok sa sikmura ko. Alam kong deserve niya ang galit, ang sama ng loob. Pero naramdaman ko ang desperasyon, ang takot na baka tuluyan na akong mawala sa buhay niya. Celeste, hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako agad, pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Hindi kita kayang mawala. Hindi ko kayang mabuhay nang hindi kita kasama. Tangkang pagmamakaawa ko. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat. Ang sakit na dulot ko. Ang mga tanong na hindi ko sinagot. Ang bawat pagkakataong sinayang ko. Pero sa mata niya, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit. Hindi lungkot. Isang bagay na mas masakit. Kompletong kawalan. Alam mo, dati, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Hinihintay kita, umaasa, nagpapakumbaba. Pero tapos na ako doon.
Hindi na kita kailangan at lalong hindi na kita gusto. Kaya kung ano man ang hinahanap mo sa akin, hindi mo na yun makukuha. Sagot niya. Walang kahit anong emosyon sa boses. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa pagitan namin. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Pero bago pa man ako makasagot, biglang may dumaan mula sa likod niya, isang lalaki. Matangkad, maayos ang bihis, at may ekspresyon sa mukha na tila siya ang may-ari ng mundo. Ang kamay niya ay banayad na bumalot sa baywang ni Celeste, habang ang mga mata niya ay tumingin sa akin ng may halong pagtataka at bahagyang pagmamayabang. Celeste, sino siya? Tanong ng lalaki. Kaswal ngunit puno ng kumpiyansa. Ngumiti si Celeste. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Isang ngiti na hindi para sa akin. Ah, wala. Isa lang siyang kakilala mula sa nakaraan. Sagot niya. Kaswal. Sa sandaling yon alam kong wala na. Hindi na ako bahagi ng mundo niya. At ang sakit, mas matindi kaysa sa kahit anumang naranasan ko. Walang araw na hindi ko iniisip kung paano ko siya binaliwala noon. Sa bawat paghinga, parang may tinik na bumara sa dibdib ko, isang alaala ng mga pagkakataong sinayang ko. Sa tuwing tinitingnan ko ang litrato niya sa social media, mas lalo akong nanghihinayang. Masaya siya. Hindi ko na bahagi ng mundong iyon. Noong gabing nakita ko siya sa kainan malapit sa opisina, bumalik ang lahat ng damdaming pilit kong kinukubli. Hindi ako handa. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero paano mo sasabihing tapos na kung ang puso mo ay biglang tumibok ng mas malakas kaysa dati? Na parang sinasabi nitong, bakit mo siya pinakawalan? Mag-isa siyang kumain, tila walang iniintindi. Habang ako naman ay nakaupo sa isang sulok kasama ang mga katrabaho. Hindi ko mapigilang tumingin sa kanya. Ang bawat galaw niya, ang pag-aayos ng buhok, ang paghawak sa baso ng tubig, parang sinadyang ipakita sa akin kung gaano siya naging mas maganda, mas malaya, mas hindi ako kailangan. Uy, ano ba? Kanina ka pa tulala. Sabi ni Marco, ang kasama kong matagal nang kinukulit ako tungkol sa mga problema ko. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, tumayo ako, nagkunwaring may bibilhin sa counter. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang makita ng mas malapit. Nang lumapit ako, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ako ang taong kilala niya noon. Hindi na kami magkaibigan. Hindi na kami magkausap. Pero sa kabila ng lahat, naroon ako. Umaasang mapansin niya ako kahit saglit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sasabihin ko ba ang hi? Magpapanggap ba akong hindi ko siya nakita? Magsisimula ba ako ng usapan na parang walang nangyari? Pero bago ko pa man makagawa ng desisyon, tumingin siya sa akin. Diretso, hindi malungkot, hindi masaya, walang emosyon. Parang hindi niya ako kilala. Uy, ikaw nga. Nasabi ko na lang, kahit hindi ko alam kung tama ba ang tono ko. Hindi siya sumagot agad, pero ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi ko mabasa. Ang ngiting iyon ang tumapos sa akin. Hindi ko alam kung may galit ba roon o wala lang talaga siyang pakialam. Hi! Sagot niya pagkatapos ng ilang segundo. Malamig, formal. Hindi ko alam kung mas mabuti bang hindi na lang siya sumagot kaysa marinig ko ang ganoong klaseng tono mula sa kanya. Ang dating boses na puno ng sigla, ng tawanan ng kwento. Ngayon ay parang estranghero na. Kamusta ka na? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang lakas ng loob para magpatuloy. Matagal na rin ah. Oo, matagal na, sagot niya. Pero wala pa ring emosyon sa boses niya. Okay naman ako. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang usapan. Parang may pader sa pagitan namin. Isang pader na ako mismo ang nagtayo noon. Kaya pilit kong sinubukang basagin iyon. Mukhang busy ka na ngayon. Ang ganda ng mga posts mo. Ang saya. Ngumiti siya muli. Pero sa pagkakataong ito, may bahid ng lungkot sa mata niya. Oo, masaya naman. Tumayo siya, kinuha ang bag at nagpaalam. Pasensya na, may pupuntahan pa ako. At iyon na. Lumabas siya ng kainan,
Iniwan akong nakatayo roon na parang isang tanga. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Galit ba sa sarili? Lungkot? O takot na yun na ang huli naming pagkikita? Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na siya ang babae na minsang naghintay sa akin, umaasa sa mga pangako ko. Hindi na siya ang babae na pinabayaan ko. Paglabas ko ng kainan, naglakad ako ng walang direksyon. Hinabol ako ng alaala ng mga araw na magkasama kami. Mga tawanan sa ilalim ng buwan, mga kwentuhan sa likod ng aklatan, mga titig na parang walang katapusang pangako. Pero lahat ng yon ay mga alaala na lang ngayon. Hindi ko na mababalikan. Hanggang sa makita ko siyang muli. Sa tapat ng isang coffee shop, nakatayo at may kausap. Isang lalaking hindi ko kilala. Tumawa siya, malakas at taos-puso. Isang tawang hindi ko na narinig mula sa kanya simula nang maghiwalay kami. Parang sinampal ako ng realidad. Hindi na ako ang dahilan ng mga ngiti niya. Pero ang mas masakit ay nang makita ko ang lalaking yon. Nahawakan ang kamay niya. Hindi siya umiwas. Sa halip, hinawakan din niya ito. Mahigpit, na parang may kasunduan silang hindi ko kailanman magiging bahagi. Tumalikod ako bago pa nila ako makita. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang makita siyang masaya kasama ang iba. O ang malaman na ako ang dahilan kung bakit hindi na ako ang pinili niyang makasama. Habang naglalakad ako pa uwi, naisip ko ang isang bagay. Minsan, akala mo, ikaw ang bida sa kwento. Pero paano kung hindi pala? Paano kung simula pa lang, ikaw na ang kontrabida sa buhay ng taong minsang nagmahal sa'yo ng buo, pero hindi mo pinahalagahan? At sa gitna ng pag-iisip ko, may tumunog na notification sa telepono ko. Isang bagong litrato mula sa kanya. Nakita ko ang caption. Sa wakas, dumating din. Sa litrato, nakangiti siya, hawak ang kamay ng lalaking nakita ko kanina. Ang puso ko, sa wakas, tuluyang bumigay. Lumipas ang mga araw na tila nagbibilang ako ng mga patak ng ulan sa bintana. Walang patutunguhan, walang katiyakan. Ang mga alaala ni Julia ay parang alingawngaw na paulit-ulit na bumabalik, malakas, at hindi maiiwasan. Naaalala ko ang mga pagkakataong tumatawa siya habang nilalampasan ko siya. Ang mga oras na nagtatangka siyang makuha ang atensyon ko habang mas abala ako sa mga walang saysay na bagay. Ang mga mata niyang laging puno ng pag-asa na ngayoy imposibleng matanaw. Isang gabi, habang nakaupo ako sa madilim na kwarto, naisipan kong hanapin siya. Hindi ko pa alam kung paano o kung saan magsisimula. Pero ang bigat ng pangungulila ko ang nagtulak sa akin. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sinubukan kong magsaliksik sa social media. Ang una kong hinanap, ang pangalan niya. Julia. Walang resulta. Sinubukan ko ang buong pangalan niya. Wala pa rin. Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa dibdib ko. Para bang may pahiwatig na ang pagkawala niya ay higit pa sa pisikal na distansya. Napagtanto kong may isang lumang grupo ng kaibigan na maaaring alam kung nasaan siya. Isa sa kanila, si Miko, ang matagal nang hindi ko kinakausap. Nagdesisyon akong tawagan siya kahit alanganin ng oras. Miko, alam mo ba kung nasaan si Julia? Tanong ko kaagad. Hindi ko na pinahaba ang usapan. Gusto kong malaman ang sagot. Tahimik ang kabilang linya. Nag-aalangan si Miko bago siya sumagot. Pare, matagal na siyang wala. Parang binagsakan ako ng langit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, desperado. Pilit niyang ipinaliwanag na si Julia ay umalis sa bayan halos 1 taon na ang nakakaraan. Walang paalam, walang bakas. Sinabi niyang may narinig siyang lumipat si Julia sa probinsya para mamuhay ng tahimik, malayo sa ingay at komplikasyon ng lungsod. Pero ang mas masakit, sinabi ni Miko na si Julia ay tila masaya na sa bagong buhay niya, na parang tuluyan na niyang nilimot ang lahat ng naiwan dito. Kasama na ako. Hindi ko matanggap ang narinig ko. Ang ideya na hindi na ako bahagi ng mundo niya, na hindi ko na siya makikita. Ang pumunit sa puso ko. Tumayo ako mula sa kama.
Naglakad-lakad sa kwarto na parang hayop na ikinulong. Ang mga pader ay tila bumagsak sa akin, ang hangin ay naging mabigat. Kung noon, ako ang binaliwala niya, ngayon ako ang nagmamakaawa sa ideya ng kahit isang saglit na makita siya. Kinabukasan, nagdesisyon akong umalis. Sa kabila ng kawalan ng direksyon, isinugal ko ang lahat para hanapin siya. Nagpunta ako sa probinsya kung saan sabi ni Miko ay lumipat si Julia. Naglakbay ako ng walang katiyakan. Ang tanging bitbit ko ay ang pag-asang makita siya. Ang ganda ng tanawin, mga bundok, palayan, ilog. Ngunit kahit gaano pa kaganda ang paligid, hindi nito mapunan ang kawalan sa puso ko. Habang naglalakad ako sa isang maliit na bayan, may isang tindahan ng bulaklak ang nakakuha ng atensyon ko. Sa harap ng tindahan ay may babaeng nakayuko, abala sa pag-aayos ng mga rosas. Mahaba ang buhok niya at kahit hindi ko pa nakikita ang mukha niya, may kakaiba akong naramdaman. Ang bawat hakbang ko ay tila bumagal, parang may nagpipigil sa akin. Nang humarap siya, natigilan ako. Si Julia, hindi siya nagbago. Ang kanyang mga mata ay parehong mata na minsan kong binaliwala. Pero ngayon, may kakaibang liwanag sa mga ito. Ang ngiti niya ay mas tahimik, mas payapa, ngunit mas malalim. Hindi niya ako napansin agad. Nanatili akong nakatayo sa kabila ng kalsada, nagmamasid, hindi makapagsalita. Ang damdamin ko ay parang alon. Galit, saya, takot, lungkot. Paano ko siya lalapitan? Ano ang sasabihin ko? Sa wakas, naglakas loob akong lumapit. Julia, tawag ko, mahina ngunit puno ng emosyon. Napalingon siya at sa unang pagkakataon, nagtagpo ulit ang mga mata namin. Ngunit ang reaksyon niya ang hindi ko inaasahan. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagulat. Para bang naroon lang ako? Walang kahulugan, walang epekto. Pasensya ka na, pero sino ka nga ulit? Tanong niya, malamig, tila walang bakas ng pagkakakilala. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumarak sa puso ko. Hindi ako makapaniwala. Paano niya ako nakalimutan? Ako ba ang binaliwala? O sadyang tuluyan na niyang iniwan ng buhay na minsan naming pinagdaanan? Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pintuan ng tindahan. Lumabas ang isang lalaki, may daladalang bulaklak. Lumapit siya kay Julia, hinalikan siya sa pisngi at magkahawak kamay silang tumayo sa harap ko. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang buong katotohanan. Huli na ako. Hindi ako ang hinahanap niya. Hindi ako ang kailangan niya. Ako ang lalaking minsang binaliwala niya. At ngayon, wala na akong lugar sa puso niya. Ngunit bago sila tuluyang pumasok sa tindahan, tumingin ulit si Julia sa akin. Sa tingin niyang iyon, may isang bagay akong nabasa, isang tanong na tila bumabalik sa akin. Ito ba ang hinahanap mo? O ito ba ang pinakawalan mo? Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, naglalakad ako sa kahabaan ng makipot, na kalsadang minsan naming tinahak nang magkahawak ang aming mga kamay. Ang lamig ng hangin ay parang alon ng pag-aalala na bumabalot sa akin. Nasa isip ko ang isang bagay na hindi ko matanggal. Ang huling beses na nakita ko siya. Ang huling beses na sinubukan kong kausapin siya. Ang huling pagkakataon na binaliwala ko ang damdamin niya. Dati, siya ang laging nagbibigay ng oras. Hindi ko kailanman pinahalagahan ang mga sandaling iyon. Paano ko ba malilimutan ang mga mensahe niyang paulit-ulit kong binabasa ngunit hindi ko sinasagot? Ang mga pagkakataong tumatawag siya at binabaliwala ko ang tunog ng kanyang boses sa kabilang linya. Akala ko noon, wala siyang ibang gagawin kundi ang maghintay sa akin. Pero ngayon, ako ang nag-aabang ng kahit isang saglit na pansin mula sa kanya. Ako ang nauuhaw sa kanyang tingin. Sa bawat hakbang ko, bumibigat ang aking dibdib. Hindi ko alam kung saan ako patungo, ngunit ang mga paa ko ay tila may sariling isip. Dinadala nila ako sa lugar kung saan dati naming ginugugol ang mga hapon, sa parke na malapit sa kanyang bahay. Sa ilalim ng malaking puno, madalas kaming mag-usap tungkol sa mga pangarap niya
na dati kong hindi pinakikinggan. Sa bawat kwento niya, tahimik akong tumatango. Iniisip ang mga bagay na mas mahalaga sa akin. Akala ko noon, ang mundo ko lang ang dapat kong intindihin. Ngayon, naiisip ko kung paano niya natanggap ang lahat ng yon nang hindi siya kumukurap. Ang parke ay tahimik. Sa kabila ng madilim na paligid, nakita ko ang isang silweta na nakaupo sa dating pwesto namin. Napahinto ako. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Siya ba yun? Kung siya nga, ano ang dapat kong gawin? Lumapit ba ako? Sasabihin ko ba ang lahat ng hindi ko nasabi noon? Habang unti-unti akong lumalapit, lalo kong naaaninag ang pamilyar na anyo. Siya nga, nakayuko siya, nakatitig sa isang bagay sa kanyang mga palad. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Napapansin ba niya ang presensya ko? O baka tulad ng dati, hindi niya ako bibigyan ng pansin. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tinawag ko ang pangalan niya. Sa unang pagkakataon, ang boses ko ay puno ng emosyon, puno ng pagsisisi. Tumingin siya sa akin. Pero ang mga mata niya ay malamlam, parang wala ng buhay. Hindi ko nakita ang kinang na dati niyang taglay kapag ako ang nasa harapan niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Malamig ang tono. Ang simpleng tanong na yon ay parang sibat na tumama sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Naisip ko ang lahat ng dahilan, pero wala ni isa ang sapat para mabawi ang mga nagawa ko. Gusto kitang makita. Sagot ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking tinig. Gusto kong humingi ng tawad. Ngumiti siya, hindi ang nangiting dati kong kinagigiliwan. Ang ngiti na yon ay puno ng hinanakit. Para itong paalala na wala na akong lugar sa puso niya. Matagal na akong huminto sa paghihintay. Alam mo ba yan? Sagot niya, diretsahang tumitig sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng tapang, pero nararamdaman ko ang sakit na tinatago niya. Bakit mo pa sinusubukang bumalik? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Ang mga salita ko ay nagkulang. Ang damdamin ko na puno ng pagsisisi ay tila hindi sapat para maibalik ang lahat. Paano ko ba ipapaliwanag ang bigat ng pagkawala niya sa buhay ko? Lumapit ako sa kanya, pero hindi siya gumalaw. Naramdaman ko ang distansya, hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang dating koneksyon namin ay tila naputol na, at kahit anong gawin ko, hindi ko na ito maibabalik. Alam kong nasaktan kita, sabi ko desperado. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kita kamahal. Naiintindihan ko na kung gaano kita binaliwala. Bigyan mo ako ng pagkakataon, isa lang. Tumayo siya. Ang mga mata niya ay mas malamig kaysa kanina. Akala ko, bibigyan niya ako ng pagkakataon. Pero ang mga susunod niyang salita ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko na kailangan ng pagmamahal mo. Mahina niyang sabi, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. May nagbigay na sa akin ng lahat ng hindi mo maibigay. Sa likuran niya, may isang lalaking papalapit. Ang pagkakita ko sa kanya ay parang suntok sa sikmura. Ang lalaki ay ngumiti, tumingin sa kanya, at hinawakan ng kamay niya. Napaatras ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkatalo. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko ang ibig sabihin ng tunay na pagkawala. Habang naglalakad sila palayo, iniwan nila ako sa ilalim ng puno, sa parehong lugar kung saan kami nagsimula. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang naiwan at siya ang lumalayo. Ang araw na yon ay tila isang eksena sa pelikula na hindi ko akalain. Isang eksenang ako mismo ang bida, pero hindi ako ang bayani. Nakatayo ako sa harap ng isang kafe na madalas naming puntahan noon. Tinatanaw ang loob mula sa salamin. Naroon siya, si Leila. Ang babaeng minsan kong binaliwala. Ang babaeng minsan kong iniwasan. Ang babaeng ngayon ay tila naging sentro ng bawat tahimik na sigaw sa loob ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta roon. Hindi ko rin alam kung bakit. Para bang ang mga paa ko ay may sariling isip. Hinila ako sa lugar na yon na puno ng alaala. Sa bawat liko ng kalsada,
Sa bawat hakbang, bumabalik ang mga sandaling hindi ko pinansin ang mga ngiti niya, ang mga effort niya, ang mga pagmamahal niyang walang hinihinging kapalit. Ang sakit ng pagsisisi ay parang patalim na paulit-ulit na tumatarak sa puso ko. Sa loob, nakaupo siya sa isang mesa, mag-isa, pero mukhang kontento. May hawak siyang tasa ng kape at ang mga mata niya ay nakatuon sa isang librong binabasa. Hindi ko maipaliwanag kung paano siya nag-iba. Ang Leila na kilala ko noon ay laging naghahanap ng atensyon ko. Laging nag-a-adjust para sa akin. Laging inuunawa ang mga kasalanan kong paulit-ulit. Pero ang Leila na nasa harap ko ngayon ay ibang-iba. May kakaibang liwanag sa kanya. Liwanag na hindi ko nakita noon dahil sobrang abala ko sa sarili kong mundo. Nagkatinginan kami. Tumingin siya sa salamin. At alam kong nakita niya ako. Tumigil ang mundo ko. Para bang nasa pagitan kami ng dalawang dimensyon ang nakaraan na punong-puno ng mga pagkukulang ko at ang kasalukuyan na puno ng mga tanong. Ngunit ang reaksyon niya ang sumira sa lahat ng inaasahan ko. Walang kahit anong emosyon sa mukha niya. Walang sorpresa, walang galit, walang lungkot. Parang isa lang akong estranghero na dumaan sa harap niya. Pumasok ako sa cafe. Hindi ko alam kung paano ko napangahasang gawin niyon, pero ginawa ko. Ang bawat hakbang ay parang isang pag-amin sa lahat ng kasalanan ko. Ang tunog ng sapatos ko sa sahig ay tila nagpapakita ng bigat ng konsensya ko. Huminto ako sa harap ng mesa niya. Tumingala siya sa akin, malamig at walang bahid ng kung anumang damdamin. Leila, sambit ko, halos pabulong. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng lahat, pero alam kong ito na ang sandali. Ito na ang pagkakataon kong itama ang lahat. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, direkta, ngunit hindi palaban. Ang boses niya ay kalmado, pero ang mga salitang yon ay tila mga sibat na tumama sa dibdib ko. Gusto kitang makausap? Sagot ko, pilit hinahanap ang lakas ng loob. Gusto kong ipaliwanag ang lahat. Napangiti siya, pero hindi iyon ang ngiti na kilala ko noon. Hindi iyon ang ngiti na puno ng pag-asa. Ngiti na laging nagpapatawad. Ang ngiti niya ngayon ay puno ng pagtanggap. Pagtanggap na matagal na akong wala sa mundo niya. Huli ka na. Tugon niya. Simple, pero sapat na para magbagsak ng buong mundo ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung bakit ganito ako noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko kung gaano kita nasaktan, kung paano kita binaliwala. Leila, patawarin mo ako. Sabi ko, halos hindi na ako makahinga. Ang mga salita ko ay parang nagmamadali. Takot na baka bigla siyang tumayo at iwan akong muli. Tumitig siya sa akin ng matagal. Ang mga mata niya ay parang sinisiyasat ang buong pagkatao ko. Hinahanap kung may natitira pa bang bahagi ng lalaking dati niyang minahal. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang maghintay noon? Ang magmakaawa sa pagtingin mo? Ang mag-adjust para lang maramdaman kong mahalaga ako sa'yo? Pero hindi na iyon mahalaga ngayon. Sagot niya. Diretso. Matatag. Hindi ko na hinahanap ang sagot sa mga tanong ko. Hindi ko na kailangan ng closure. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang bawat salita niya ay tila mga saksak sa puso ko. Pero alam kong deserve ko ang lahat ng ito. Alam kong ako ang dahilan kung bakit siya naging ganito. Leila, nagbago na ako. Hindi mo ba nakikita? Tanong ko, desperado. Umaasa sa kahit kaunting awa mula sa kanya. Nagbago ka? Para kanino? Tanong niya pabalik. At doon ako natigilan. Para kanino nga ba? Para ba sa kanya? O para sa sarili kong kapatawaran? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Parang lahat ng salitang inihanda ko bago pumasok sa cafe na yon ay naglaho na lang bigla. Ang tahimik ay bumalot sa amin, pero para sa akin, parang napakaingay ng puso ko. Alam kong ito na ang huling pagkakataon ko, pero mukhang wala na akong magagawa para baguhin ang desisyon niya. Tumayo siya mula sa upuan, dahan-dahan, pero puno ng kumpiyansa. Mag-ingat ka, Adrian. Sabi niya, huling tingin niya sa akin bago siya lumakad papalayo. Naiwan akong nakatayo roon, parang walang laman ng dibdib.
Para akong binagsakan ng langit at lupa, pero walang kahit isa sa mga yon ang tumama sa kanya. Siya ang nanalo, ako ang natalo. Siya ang malaya, ako ang nakakulong sa mga alaala. Habang nakatingin ako sa likuran niyang papalayo, napansin kong may isang lalaki na naghihintay sa labas ng kafe. Mukhang siya ang dahilan ng mga ngiti niya ngayon. Tumungo siya sa lalaki at ang yakap nilang dalawa ay sapat na para tuluyang durugin ang puso ko. Nasa kanya na ang lahat ng hiniling ko. At ako, naiwan sa kawalan, nagtataka kung paano ko hayaan ang lahat na masira.